So, what's up everyone? It's me again, Raven. So, for today's video, um, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng calculator gamit ang language na VB.NET. Si-sharp to siya. Si-sharp to ha. So, first, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng calculator gamit ang VB.NET. So, okay. So, first, open natin ng Visual Studio natin if wala kayong or wala may Visual Studio nga 2022 kasi 2022 kasi ginagamit ko ngayon. So it's up to you guys, or if anong anong version na Visual Studio ang gagamitin nyo. Sa akin kasi 2022. Nagustuhan ko yung 2022 kasi maganda, kasi updated, no? So if may 2017 kayo, pwede naman yan, gamitin nyo, and magaan din yan, hindi yan mabigat sa apps nyo. So first, open Visual Studio. After open Visual Studio, create a new project. So after create a new project, we see this. So lagi nyong tandaan, no? So ang gamit natin ngayon ay VB.NET. So VB means Visual Basic. So click natin ang Visual Basic, then all platform and all project types, then hanapin natin yung Windows Form application. So ito yung Windows Form application, click natin, then okay, kayo if anong papangalan nyo dito, pero sa akin ang ipapangalan ko calculator, then next, then create. So ito na. Dito kasi sa click muna natin to. Loading pa. Okay. So, tapos nyo i-click yung form1.vb. So, dito sa tutorial na ito, no, dito natin na gagawin yung calculator. So, mag-drag and drop lang tayo dito. So, first, dito, pupunta tayo dito sa left side, search toolbox. So, toolbox, so, we need a text box. So, swash, drag, and drop. So, wait up. No? Oh, wait. Sweet. Group box muna tayo. Group box. Para hindi tayo kita malibog pa. Text box. Then after text box is sobrang haba ng natin. Ito yung purpose ng another box, guys. See what you see. Charot. Okay.
Okay, then tapos group box ulit. Or pwede din natin yun na i-copy. So group box. Depende sa iyo lang. Depende lang yan sa inyo kung gusto nyo. Mas padali yung trabaho nyo. Then, after that, wait. Dito. Drop and down ta dito. First button, lahat button na ang gagawin natin. So, 1, pwede yan i-copy paste para mas madali. 1 and 2. Okay. Then drop 4. Okay ra na siya guys, nga na ato ra na later on nato na ilisan og pangan and ID. No? No need mo mag-search na pwede ra ninyo i-copy paste. Pwede niyo i-copy paste yan. And after that, kulang pa siya. Nice. Wala pa. So 5. First, if gusto nyo yung kung gusto nyo ibahin yung pangalan, syempre ibahin natin yung pangalan yan kasi malilibog tayo nyan. So first, backspace. Syempre may backspace tayo, no? Pag mag-input tayo ng 1 and 5, so pag pinundot natin ang backspace, yung ang mawawala lang yung 5. Okay, well, hindi to hindi to kasali. Tapos sa to and pagkatapos ng backspace, bahin natin ang pangalan to CMD clear. Clear all. No. Yung pangalan pala niya, yung ID niya ay iibahagi natin. Okay. So, ito lang pala. Yung name niya is C. No. Okay.
yung text niya is C. Yung backspace, yung ipangalan natin sa ID niya is btn button 1. And ang dito naman yung off. Pangalan natin yung off. Pangalan natin ay CMD off. And yung button 7 9 8 9 0 ng kulang pa pala yung photo natin. Diyos ko, marimar. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ito ay 0. Na double click natin. 0, then tawag natin yan ay sign. And dito yung comma ay yung dot pala. And dito yung plus. Tapos dito yung dito ang yung parang 1/2 nya. 1/x. And dito yung square root. SQRT. SQRT lang yung nilagay natin. Then yung yung raise to the power. Siyempre, meron talaga yan. And dito is 1. 2. 3. 4. 5. 6. And dito yung divide. Malamang divide. So yung times
times ba? Yes, times plus yung minus. Then after that, isasayin natin yung lalagyan ng pangalan. So dito ay CMD 7, CMD 8, CMD 9, then dito, at ba ano makiklik ko lagi? Then CMD 5, CMD divide yan, tapos CMD power off, CMD power off, CMD 4, CMD 5, CMD 6, one, CMD 2, CMD 3. And dito naman sa operand niya, ang operand natin dito, so CMD multiply, CMD multiply. Dito naman, no, ito yung subtraction. CMD multiply, yeah. Then dito ay CMD add. Then dito CMD CMD 0. Ito ay CMD 0. Then dito power of yung square root dito CMD skew RT tapos root. Okay, dito CMD inverse.
and tapos nyan ay button is button 23 ang yan, then CMD add sign button 3 itong dito is CMD sign. Okay. Sino nag-CMD sign ito? Gagi. CMD. Decimal to. Decimal. CMD sign. Backspace then box. Yung backspace is button 1. Yeah. CMD 7 8 9 6 5 CMD subtraction. And tapos punta tayo sa code, no? So wait. Just to be clear, no? Try natin. See? Pero wala pa. Nakita nyo wala pa. So, mamaya na lang natin yan, ibahin. So, let's go back, no? So ganiha may code na akong nilagay. Ay may code na akong ginawa. May ginawa na akong calculator. So ngayon ipapakita ko na lang sa inyo ipapakita ko na lang sa inyo yung code kasi i-explain ko sa inyo. So may error pa nga ako.
CMD subtraction daw. Hindi niya ma-identify kung saan siya subtraction. CMD subtraction. Subtraction. So, dito. Siguro yung C natin. CMD subtraction. CMD subtraction daw. Malaki to. CMD subtraction. Debug muna natin to ha. CMD subtraction. Okay, na-fix na natin siya, no? So, try muna natin yung paraan natin. Try muna natin yung paraan. Okay. 5 plus 5 plus 10, sakto. So, clear? So, 5 minus 2 equals 3. So, clear? 3 minus 5, dapat negative 2 to. O, negative 2. Kasi, so, 5 times 5 is equal to 25. Yung backspace, ito lang. 5 lang makuha, diba? So, hanap tayo na iba. So, 50 divided by 5. 10. So, no? 10 to the negative 40, 50. So, yung 50 divide natin itong 5. So, yung answer is 10. Excuse me. Sorry. Then, punta naman tayo dito sa divide. Sa divide sa times. Times 65. 5 minus 5 equals 20. Then 5.2 plus 25.2 dapat is 50.4. 50.4 C. So 5 square raised to the power of 2, 25, 5 times 5 times 5 times 5 yan kasi yan. Tapos yung square root naman is square root of 5 to kapin. So square root of 2 ito square root of 20 or square root of 30. So okay, balik tayo sa form natin. So if guys, so kung gusto nyo i-design to, no, pwede ito i-design, nasa inyo yan. Gusto nyo i-design nyo. Ang saan yung ano dito,
gusto ko kasi color green. Oh, shit. Violet. Gusto ko kasi yung violet din. Kung ito, gusto nyo kulayan ito. Kung gusto nyo yan, kulayan. Nasa inyo yan. Pwede na yung ganyan din lang. So, ito din, no? So, punta tayo sa code natin. Ito, gusto nyo kulayan to, pwede nyo kulayan yan. Gustuhin nyo. Ito. Gusto nyo may kulay? Sige. Bigyan natin ng kulay. And after that, punta tayo sa code natin. So, sa code natin, ito, sa diridapit, no? Sa operand na to, no? Operand sa kuan, sa mga operand na to. Operand 1 and operand 2. Naglagay tayo ng double. Siyempre, double means to get the decimal. So, makuha na to ang decimal. So, ang dali. So, mo na ato ang gipang drag and drop sa atong form dito. Dire. Kana mo na siya. Nakapangan siya atong kuan, nakapangan siya og form load 1 which is kani. Ano na to? CMD1, syempre kung sa CMD1 na to, mo ni. Pa? Kung CMD1 na to. CMD1, CMD0, CMD have you know if na-notice na no? Dili wala sila nagsunod, hindi sila duwa sila nagsunod kay tungod pag pangalan nato sa tunere sa mga pangalan nato gilista nato ID and name text kay wa na to nagsunod dagdaan-ana ta sa tunere nagana mo na notice nyo if wa nagsunod pero if kanang nagsunod ganan mo kanang hapsay kamo na ninyo hindi ra na inyo yan kani no so sa gani di ba mama na to ang kanino kaning button na to button mo na siya button siya 1 ani ang kaning text input gipangalan na to sa dere which is if mo type ta or mo paste ta sa button nga 7 or kinsa dara mapunta siya dere mo na siya gitawag niya ang pangalan to nga ang pangalan niya ay gitawag sa text input dot text kani then same sa halos tanan naka-direct siya sa dere gitawag sa gi-call siya kay tungod if dili ka mo type ani dili ka mo paste di ka mo press di na siya mabutang dani ang pangan sa ato direct is mao ni ang atong basta nakapangalan sa atong direct text and kaning name is means to text input see that mo na siya pangalan text input then dito nakapangalan na siya kay para if mo type ta or mo click ta is nakasud siya sa ato ang
dari sa input text. So same ra na sila dari, same ra sila ako same ra na sa akong gihimo. Kay syempre mao ra man na nasa kanang kuan nato drag and drop ra man nato din dagdagan na nato sa kinahanglan. Para ang mga ang kuan nato nga button gipang butang nato, which is ang gipang butang nato na button ka-click na to is mabutang sa ato ang dari sa input nato box. So dari if else no, so sa decimal, so dapat nasa decimal means mag-start yun na siya og 0 no, 0 1.0 ana 1.1 1.2 1.3 1.4 or so on sa input text dot text. Then yung ato ang gipangalan diri just kani ay dot is greater than 0, then exit sub, or else input text dot text is equal to input text dot text or kung ano o kung unsay ato gikan i-select na nato siyempre magawas gini siya 1.1 gawas ginang point or what we call this decimal nato. And after the rest sa CMD add na to sa kani sa add na to mo ni same ra gyapon na sa dari nagapon diri ato atong operator plus run operator plus no kita mo ni plus so CMD add, so syempre ka button man ni siya atong gamit nato ani button man ni siya, so ka-click ana mao na siya CMD niya na atong pangan sa atong add, which is naka CMD add man siya. So after this sa atong square root, so mo na tong calculation no, nagamit og f no, so mo ni if input text so which is atong gi-input nato magawas din niya ayang kan double means lagi double gikuan nato sa pagawas nato ang iyang decimal katong 0.010111.089899823 0.8.5 0.08.561 nana yung extend gani sa atong whole number dere sa pikas sa B1 manong whole number na to, then 0.34 ano so ano kasagon sa kumputa mo na i-double na to siya para makuha niya ang ato ang decimal point. So after this sa button 23, ang button 23 na to is kaning equal man equal 23 see. So ang button 23 na to no na nagamit ta og if else statement, if else no, so the operator na which is plus minus divide times naka-indicate na sa itong bottom para if mogamit ani nila din ka-equal na to magawas iyang output. So karon naga-add sa to ang kwan sa atong what you call this sa atong equal no dapit kisudlan nato siya og nag-switch case ta diri awa di ba nag-ingon ko ninyo na isudlan nato siya o plus minus divide times square root raised to the power is square root, see that ug unsa ato game put times nato sa 1 i-divide nato 100 same ra sa process nato dari. If daghan gani mo mga I recommend ninyo no, if mo daghan gani mo mga mga input like this inan try to use case switch case kay grabe basic ra kayo ang dali ra kay sa gamiton dili hassle
Okay, so ato ang button 1, atong button 1 makita nga diri. Button 1 click atong excuse me. Button 1 click diri ang if na to. If then same ra gyapon siya sa atong previous na to. Previous na to dari. Dari. Same ra gyapon siya. Then and so on dari is same lang gihapon sa ato ang dari kutob. Same ra gyapon siya sa ato ang dari kay mao man atong gi-drop and drag and drop na to nga mga button. Si si MD5, si MD4, 9, 8, 6, number 6, number 2. Same ra gyapon na sila no. Matic na siya mao nang pinakanindot gyud sa C# na to gamiton if mobuhat og mga application mga like sagon sa like if siyempre if nakabuhat mo ka ng website di ba mo gamit mo gid ka ng MySQL gid na kanang katong SAM. So if naka-notice mo hasol kay na HTML nyo nagbuhat mo og kanang JavaScript lain na file nagbuhat mo og kanang Bootstrap nagbuhat mo og mga CSS nagamit mo og unsa nga language nga inyo ra ilahi-lahi di ba inyo ba naabot ngan og .html yung extension .css .ts di ba buhat na if inyo gamiton si C# naa niya diri tanan and wala no need na mo maggamit og mag-files pa no nga naa gyud dara sa tanan sa ASP.NET naa tanan kabuhat ka og kanang form dira kabuhat ka website with database na siya naa na siya kani naa na siya if inyo butngan og database. So same gapon diri sa divide na to mga operand na to no, mga operator na to pangsudlan na nato pangsudlan na nako diri ginani same ra mga sila process na ni ang gilisan na nato is kani which is ang kani na to mga pangalan nila ang gipangalan to ang text nila so on diri same ra gapon and last same same and that's all. I hope that naamoy nakatun sa ako ang gibuhat karon gidemo na ko ninyo no although lagi sorry kay sige kong inwi up kay gabi naman yan it's already 1:20 AM na so that's all guys so I hope na may ma-learn thank you so much and good night sleep well.